Ngayon po ang ating pag-aaralan naman ay pamamagatan kung ang simula ng kasalanan at ang plano ng Diyos. Umpisahan natin sa Romans chapter 5 verse 12. Kaya't kung paanong ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. Gayon din ang kamatayan ay sumapit sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Unang parte ay titingnan natin ang perpektong paglikha ng Diyos. Sa Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. Ito'y napakabuti. Nilikha ng Diyos ang mundo at ang tao na walang kasalanan. Sina Adan at Eva ay naninirahan sa hardin ng Eden na may ganap na pakikisama sa Diyos. Walang sakit, kamatayan o kasalanan. Ang Diyos ay manlilikha ng lahat. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. At ang orihinal na kalagayan ng tao ay banal at walang kasalanan. Ano ang utos ng Diyos sa tao? Genesis 2:16 to 17. Ngunit huwag kang kakain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama sapagkat sa araw na kumain ka nito ay tiyak na mamamatay ka. Binigyan ng Diyos si Adan ng malinaw na utos. Ang utos na ito ay pagsubok ng pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ang Diyos ay may karapatang magtakda ng mga hangganan. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ipinapakita sa pagsunod. Ang pagsuway ay may kaparasahan. Yun po yung importanteng matandaan natin. Now, tingnan natin ang mapanlinlang na ahas. Pumasok na po dito yung ahas. Sa Genesis 3:1, tunay bang sinabi ng Diyos, ang ahas ang nagsasalita, na huwag kayong kakain ng bunga ng alinmang punong kahoy sa halamanan? Ginamit ng ahas na kumakatawan kay Satanas ang panlinlang upang pagdudahan ni na Eva at Adan ang salita ng Diyos. Sa John 8:44, ang ahas o ang si Satanas o ang Diablo, siya ay mamamatay tao mula pa nung una at hindi nananatili sa katotohanan. Madalas na nagsisimula ang tukso sa pagdududa sa salita ng Diyos. Binabaluktot ni Satanas ang katotohanan. Dapat maging mapagbantay ang mga mananampalataya. Hanggang dito na lamang po muna at meron pa po itong second part. God bless po at sa Diyos ang papuri.